Ayan, ayun o. Kumukulo talaga siya. Hindi kaya sasabog to. Hello po. Ate, ano daw yung benefit na makukuha pag naglalagyan? Ang Mount Pulag ang pinakamataas na bundok dito sa Luzon. At pangatlo naman sa buong bansa. Naitala ang antas nito na 2,922 meters above sea level. Sa kasaysayan, ang Mount Pulag ay may malaking halaga sa kultura at ekolohiya. Ito ay tahanan ng mga katutubong igorot na namumuhay ng masagana sa kapaligiran ng mga kabundukan. Ang lugar na ito ay puno ng biodiversity ng iba't ibang uri ng halaman at hayop kabilang ang mga endemic species. Ito ay dinarayo ng libo-libong bisita taon-taon upang masaksihan ang likas na ganda nito. Kaya naman napagdesisyon na natin na mag-moto adventure hanggang sa maaabot ng ating mga motor dito sa kabundukan ng Mount Pulag. Yon, Mount Pulag National Park. Welcome Mount Pulag Protected Landscape. Babadak or Babalak Ranger Station, Mount Pulag National Park. At dito rin natin natagpuan ang pinakamataas na mababang paaralan. At ito ang Mount Pulag Elementary School. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. So, good morning guys. Paalis na tayo ngayon dito sa Barangay Hall ng Tinongdan. Magbabayad muna tayo ng room natin na ginamit yung gabi. Ayan si Ma'am Jessica. Good morning po. Hello Ma'am. Good morning. Para alam natin kung magkano yung babayaran for sa room. Kagabi, nagbayad na tayo kay DNR si Sir Ramsey. So ngayon naman, magbabayad naman tayo ng room charge. Yung fee na kasi dumaan kayo sa kaya pa pababa dito. Opo. So may sinisingil din kami 400 each. Opo. Kaya lahat ng dumadaan sana na mga riders kahit na dumadaan sila sa may Dalupiri, pag nakuha na ang ugo hanggang sa Pakayapa, kasama na rin. po yun, Oo. kahit sa Dolopiro Oo. po sila dumaan. Kasama pa rin yun kasi yun is boundary na. Boundary na po yun. Kaya may nagbabantay din sa taas. Kaya Tapos ma'am, yung binayaran po namin kay Sir sa DNR Ramsey, fee, oo. iba naman Pero po yun. mental fee, oo. Sa Ayun. kanila din. 20 pesos. Ayun. So sa amin is 400 each. Para sa... Pag biker siya, pag bikers at saka motorist 400 each. Car naman is 300. 300 po pag hikers. Oo. 300 pag hikers. Pag overnight siya is 350 kasi andun na yung camping fee na 50 pesos. Overnight is 350 kasama na yung camping. Salamat po. Kung sa Tinongdan, 400 yung sinisingil namin kasi may mga domains kaming dalawa. Yun yung Lusod at saka sa Dumulpos. Daadipo and Daadipo. And then yung yung iba na dun is para sa barangay. Para Ayun. may panglilisin tayo ng trail. So may makukuha din po yung mga IPs Oo, doon. sila Ayun. yung may percent sila doon. So mas maganda talaga dumaan kayo dito para makatulong din tayo Yun. sa mga IPs. So, ina-encourage namin ng lahat na dumaan kay Ma'am Jessica. Yes. At makita nyo rin ang kagandahan ni Ma'am dito sa Tinongdan at Itogon, Benguet, Barangay Hall. Yeah. Thank you. Ma'am, para lang po sa kaalaman ng lahat, nasa ilang hectares po ba ang Tinongdan? Yun lang. Malawak siya eh. Kasi ang sitios namin is around 100 plus. 100 plus sitios? Grabe, ang dami. Marami kaming sitio. Grabe. Kaya dito is hanggang marami din kaming boundary. Boundary ng Luwakan, boundary ng poblasyon. Kaya pa, yan na. Wow.
Ang laki pala ng ano, Tinongdan. Tinongdan. Oo. Ipunin natin to. Oo, remembrance. Para remembrance natin sa mga pinupuntahan natin. Para Ayan. kwan, alam nung mga iba. Kasi yung iba, nagugulat na lang kami. Sumusundo yung kwan eh. Yung sasakyan dyan sa baba, dyan sa may bridge. Opo. Sinusundo sila tapos layas na. Hindi na sila... Hindi na po dumadaan, ano? Oo. Kaya parang bumaba ng bumaba. Eh, nakikita ng mga nasa taas. Opo. Eh, yun ang mga eyepiece natin. Ang alam nila, nagbabayad sila dito pero wala. Yun. Kaya... Baka magalit pa sila sa barangay, akala ayaw magbigay. Oo, baka ang akala nila is ang dami ng koleksyon ng barangay, hindi naman dumadaan yung iba talaga. Kaya nakikiusap kami. So, and guys, good morning. Paalis na tayo dito sa barangay hall ng Tinongdan, Itogon, Benguet. Pakita ko lang sa inyo yung lugar na tinulugan namin. Ito, yan, barangay hall. Tapos nandito yung inallocate nila na room para sa mga mag-hike and mga turista na katulad natin. Nakasama rin natin si Sir Jong. Si Sir Jong dito sa... Taga rito siya sa Tinongdan, Itogon, Benguet. Ito yung background. Ang babait ng tao nila. May libreng kape. Tapos lahat sila dito very accommodating. Lalo na si Ma'am Jessica at si Sir Derek Ramsey. Shoutout din pala kay Kapitan ng barangay Tinongdan. Hindi lang namin siya na-meet or hindi lang namin siya nakilala. Sir, thank you ulit. Una na po kami. Thank you so much po. Ayan, taga DNR si Sir Ramsey. So yung elevation pala ng lugar natin ngayon is 750 meters above sea level dito sa Tinongdan. Salamat po. Day 3 ng ating adventure dito sa Nueva Vizcaya and Itogon, Benguet. Ang plano namin ngayon ay pumunta ng Tinok, tapos labas tayo ng Ambagyo. Tapos kung may madadaanan pa tayo katulad ng sulfur, hindi ko alam kung anong sulfur yung dadaanan natin na yun. Pero yun. Tapos yung iba pang mga tourist spot destinations na madadaanan natin. Depende. Lagi naman tayong ganon, explorer. Let's go. Kahapon pataas tayo ng pataas dito. Ngayon ito pababa naman. Ayun na yung ano, yung Binga Dam power plant. Ayun na. Wow, ang taas natin. Grabe. Oh, U-turn. At ang lamig dito. Kagabi, natulog ako dun sa kwarto. Sabi ko medyo mainit. Dun ako nagtali ng hammock sa labas sa may hallway. Tapos paggising ko ng madaling araw, sobrang lamig. May fog. Pati sa loob ng covered court, nag-fog talaga. Ang ganda sa akyatan ng sprocket natin, guys. Happy so much. Hindi na siya hirap. Thank you din pala dun sa mga nag-comment na magpalit daw ako talaga ng sprocket. Thank you, guys. You are now entering the Upper Agno River Watershed Reservation, Binga Hydraulic Power Plant. Ingat ka. Okay, bye-bye. So yun, daan muna tayo ng Bokod para makita natin yung ibang tourist spots. Ayan yung Binga Dam, no? Tapos yung kulay niya, bakit parang... Dahil siguro nag-uulan. Gaya ganyan ng kulay niya, no? Parang naghalong may konting putik, eh. Parang matcha, oh. Tama yung kulay, matcha. Nasa highway na tayo. Municipality of Bokod. Tapos pag dito galing, ang Binga. Tinongdan Barangay Hall. Hanap muna tayo, guys, ng makakainan. At anong oras na? Ito na yung Baguio Aritao Road. Nakabalik na tayo. Ang nangyari kasi, dapat dito yung dadaanan natin kahapon. Pero hindi na tayo nakabalik ng Kayapa. Doon tinagusan natin hanggang dun sa Itogon. Ay, hanggang Tinongdan. So na-bypass natin yung kalsada. Okay, guys, time check 10:05. Tapos na tayo kumain dito sa may seaside. Seaside siya, letter C. Tapos side. Siguro dahil dito sa seaside yung kurbada ng kalsada. So tara, tuloy na tayo sa ating adventure. Yes, par. Ayun, Hangin Bridge. Welcome to Adunot Bridge.
Bale, binabaybay natin yung gilid ng ilog. Yung kalsada, kasabay niya yung ilog kung saan dumadaan. Nakagilid tayo sa bundok. Bundok, kalsada, ilog. Uy, ano yun? Ibon oh. Ganda ng bundok na yun guys oh. Tapos ang ganda ng kalsada leading to the mountain oh. Kilometer 280. Ano yung A par? Atok? Ambuklaw. So 7 kilometers nasa Ambuklaw na tayo, base dun sa kilometer post. Ganda ng bundok na yun guys oh. Puno siya ng fine trees. Pero feeling ko nagkaroon to dati ng forest fire. Kung mapapansin nyo yung mga puno, parang nasunog no. Pero naka-recover na yung mismo bundok. Naging green na ulit siya. Tingnan ko yung tubig. Lakas ng agos guys oh. Ito. Sarap dun. Tatangayin ka. Kabayan Bugyas. Alright, Ambuklaw Bypass Bridge. Ayun. I love Ambuklaw. Ayan. Ito yung entrance papunta ng Ambuklaw Dam. Bumaba kami dyan. Medyo loose gravel lang. Ingat lang kayo dyan. Bocod 16.5. Benguet, Nueva Vizcaya highway boundary 32 kilometers. Ayun. Ay, chocolate dun ah. Siguro sa ulan kagabi. Yung Agno River sa gawi dun, ibang kulay, chocolate. Dahil sa ulan siguro kagabi. Ito, Agno River to o kasakop na to ng Ambuklaw Dam? Kulay chocolate dun guys oh. Ganda ng kabundukan niya no. Guys, sino ba naman ang di matutuwa sa mga ganitong madadaanan mo sa kalsada? Ew! Grabe oh. Amazing. Yes, far. Bocod kaliwa, Nueva Vizcaya diretso. Kahapon dyan tayo galing papunta ng Kayapa. So kaliwa na tayo guys. Punta ng Kabayan Bugyas. Alright. Bocod 3.6. Ambangeg Mount Pulag 8.7. Kabayan Municipal Hall 31. Immaculate Conception Parish Bocod Municipal Tourism Assistance Center. Okay guys, 11 minutes na lang, nasa Daklan Sulphur Hot Spring na tayo mula dito sa Bocod Municipal Hall. Tara, ikot lang tayo. Ikot tayo dito sa Municipal Hall. Ayan, ito yung munisipyo ng Bocod. I love Bocod. Ayan o. Ayan, tapos nandito na rin pala yung hospital nila. Ayun, Bocod Municipal Hall. Siguro ito yung luma nila. Tapos ito na yung bago ngayon. Yan. So tara, 5.6 kilometers na lang. Nandun na tayo sa Daklan Hot Spring. Alright. Ito, may mga signage na dito. Hanapin natin. Ayun, Badekdek Sulphur Spring. Dito daw sa liwa. 600 meters away. Welcome, Badekdek Sulphur Spring. Eh, oo. Iba yung amoy. Amoy nilagang itlog. Okay. Nakarating na tayo guys sa ating first destination. So, eto ang entrance. Dito tayo nagpark sa may gilid lang. May registration dito. Yan. Environmental fee is 50 pesos. The registration, magsulat lang ng pangalan, address, signature. Tapos magbayad ng 50 pesos each. So, ang binayaran namin ay 100 para sa dalawang tao. Ang oras natin as of now 11:17 ng umaga, October 6. So tara, medyo mainit. Tapos medyo iba yung amoy dito. Yung amoy itlog na nilaga. Kumukulo ah. Iba yung amoy. Yun yung unang mapapansin nyo dito pagpasok. Iba yung amoy niya. Tapos yung tubig, ayan oh. Iba yung kulay. Kulay gray, grayish na ganun. Ah, may nakasulat dito, danger zone. Yun, ayun yung muusok. Ayan, ayun oh. Kumukulo talaga siya. Grabe lakas ang kulo dun ah. Tignan pa natin kung anong meron pa dito. Siguro yung mga bata hindi pwedeng pumunta sa ganitong lugar. Iba kasi yung amoy niya. Masakit sa ilong. Ayun, kumukulo rin dito oh.
Ayan o. Ayan o, butas. Hindi kaya sasabog to. Ayan. Tapos tignan nyo dito, yung mga maliliit na butas na sa ano, sa ilalim mo. Ayan. Meron din dito. Try natin hawakan. Ay, mainit siya. Mainit-init siya. Tapos yun yung dalawa yung malaki. Ayun o. Isa doon. Tapos isa doon. Yun yung pinakamalaki at malakas ng steam. Tapos dito sa ibabaw, may makikita pa tayong ano. Ayun o, nagpapahid sila. Hello po. At ano daw yung benefit na makukuha pag naglalagay na? Hindi ko pa. Ba't kayo naglagay? Sabi nakakagamot o nga ano? Skin disease. Nakakaganda. Lumubog na kaya ako dun oh. Grabe ayun oh, pinapahid niya oh. Nagpapahid siya ng sulfur. Si ate naman nagbababad ng paasa kumukulong sulfur. Si Ma'am Darlene. Ikaw Ma'am? Charlene. Ang mga sulfur spring ay kadalasang matatagpuan sa mga lugar na may volcanic activity o malapit sa mga inactive na bulkan. Ang mga ito ay resulta ng geothermal activity kung saan ang mainit na tubig ay tumataas mula sa ilalim ng lupa. Nagdadala ito ng mga mineral tulad ng sulfur. Ang mga sulfur spring ay may natatanging amoy at maaaring naglalaman ng therapeutic na benepisyo. Pinaniniwalaan na ang sulfur ay nakakatulong sa kondisyon sa balat tulad ng eczema, psoriasis at iba pa. So ayan guys, marami rin dumadating dito na mga motorcycle turista. Hello guys, good morning for tomorrow. Morning for tomorrow. Good evening later. Kami ang Team Palibot. Hello guys. Panoorin nyo na lang sir sa YouTube natin. Hello! Saan kayo, boss? Nagsan po kayo? Baguio. Thank you sir. Baguio City. Shout out! Shout out! Yes! Ayan mga Uyat Farm! Ayun! Hey! Mga tropa natin, taga Baguio! Mga bagong tropa natin to! Welcome dito sa Daklan Sulphur Hot Spring. Yeah, First time nyo ba dito? Yes sir. Kami din. Thank you sir ha! Nice meeting you po! Enjoy. Enjoy kayo! Sige. Alright guys, paalis na tayo dito, Sulphur Hot Spring. Ang init dito, ang elevation natin is 1,300 plus meters above sea level, pero ang init. Siguro dahil sa binubugang init nung hot spring na yun, ng sulfur. Kaya pakiramdam namin dito napakainit. Diretso na muna tayo ng ang pinakamataas na mababang paaralan sa Babadak or Babalak ng Tinok, dun sa may malapit sa Pulag. Sa Pulag actually. Tapos after natin nun, pupunta naman tayo ng Lake Tabeo. Doon ang plan namin sana na mag-overnight. And after nun, bukas ng umaga, maaga tayong gigising para pumunta naman tayo ng Tinok, ang Baguio Road. Backdoor din yun. So, parang yung kagaya ng ginawa natin doon sa Kayapa to Itogon. Backdoor. Tara, diretso na tayo. Yun ang mas malamig na dito kaysa doon. Mainit talaga doon. Back to the highway na tayo. Kaliwa naman tayo ngayon dito, papunta ng Babadak or Babalak. Ang biyahe natin mula dun sa hot spring ay hanggang dun sa Babadak, nasa around 30 minutes, more or less. Benguet State University Bocod Campus, Daklan, Bocod, Benguet. Mount Pulag National Park, kakanan pala tayo, ayan o. Ito yung papasok. Welcome to Mount Pulag National Park. 29 kilometers na paakyat. Ito na yung papunta ng Babalak o Babadak. Nagpe-prepare na kaming paahon kasi ang Mount Pulag, ang alam naman natin na napakatarik na bundok niyan. Expect na natin na mataas ang aakyatin natin ngayon. Feeling ko yun yung aakyatin natin guys. Ayun o, yung tok-tok na yun. Nandun siguro yung school. Dami palang bahayan pa dito oh.
Yun nga pala yung gas natin, full tank pa din. Wala pang kababas-babas sa bar. Simula nung nagpagas tayo dun sa Kayapan, Nueva Vizcaya. At eto ang view natin sa kabila. Tignan nyo, ayun, may kalsada doon. Yun yung papunta ng Tinok. Welcome to Sitio Palanza, Villa Bocod, Benguet. Siya nga pala, baka napapansin nyo, wala tayong side mirror dito kasi nung nandun tayo sa rough road sa Nueva Vizcaya, Itogon Road, ay nahulog siya. Pero nakakuha ko naman, di naman nasira. Natanggal lang. Kailangan lang nating ikabit. Wow, ang taas na natin guys. 8 kilometers. Nandun na tayo sa ating destination. Ang ganda pala ng kalsadang to. Nasa ibabaw din siya ng bundok. Bangin both side. Tapos pataas tayo ng pataas dito. Ang tarik na aakyatin natin. Paakyat ng paakyat. Oh. Ang tarik. Enjoy the beauty and wonder of nature. 20 minutes na lang, nandun na tayo sa target location natin. Ang pinakamataas na mababang paaralan. Pataas tayo ng pataas dito guys. Makikita nyo sa drone shot. Nakita nyo yung pagka-slant. Grabe no. Welcome to Sitio Palanza. Mas lumalamig na dito guys. Yung feeling biglang lumamig. Hindi siya yung gradual, biglang lumamig. Eto, patarik na naman to, pataas. Lamig. Ang laki ng difference nung lamig dito sa kanina. Biglang lamig guys, grabe. May mga bato-bato sa gitna. Ang tarik pa. Buti na lang may salamin doon. Kita mo kung may kasalubong ka. Ano ba tawag sa ganun salamin? So 5.9 kilometers, malapit na tayo. May mga tindahan pa rito guys. Sana may mga kainan din dito. Yun oh, siguro nandun yung pupuntahan natin. Ayun oh. Yan ba yung Mount Pulag? Palanza Elementary School. Ano dito par? Pataas. Wow. Paakyat na tayo ng paakyat. Ay, ang ganda ng bundok na yun. Ang ganda ng wall nila. Tingnan nyo guys. Ganda ng background natin guys. Tingnan nyo. Hindi ako makalingon kasi makitid yung kalsada. Ay, dito makikita ko. Ay, hindi pa rin. Mamaya na lang ako babawi pa baba. Ayan. Oh, mas matarik pa rito. Mas matarik pa. Pero nakasigunda tayo ngayon. Kayang-kaya natin ang sigunda. Oh, may nakikita akong community dun, oh. Ayan. Parang iyon yung pupuntahan natin. Ayun, oh. Feeling ko iyon yung school eh. Ah, mahataw para. Ang ganda ng kalsada nila dito paakyat. Akala ko rough road. Hindi pala. Oy. Wow. Wow, yun siguro yung summit ng Mount Pulag. Yan. Yan yung hinahike. Tatanong natin mamaya. Ang ganda dito, grabe. Wow, sa kanan natin, tingnan nyo. Nagmumotor tayo sa gitna ng mga pananim. Sarap sa pakiramdam, grabe. Ayun pa eh, oh. Paakyat na paakyat.
Ang tipid dito sa kuryente, hindi sila nag-electric fan. Ang lamig eh. Woo! Feeling ko yun na yung pulag talaga eh. Ayan oh. Tanungin natin mamaya. Tingnan nyo yung grabe oh. Siguro ito yung pulag, laging may fog. Ayan. Oh, ito tatanong natin mamaya, i-confirm natin. Tara. Tapos dito sa kaliwa guys, pakita ko sa inyo. Grabe oh. Ayan oh. Ganda. Anong lugar kaya to? Lamig. Ang lamig talaga guys. Op, yeah. May truck. Wow. Bubungad sa'yo ang ganyang kagandang view. Grabe oh. Grabe, hinto lang ako guys. Hinto lang tayo. Tignan natin. Grabe. Oh. Grabe. Diyan tayo sa taas. Okay. Sa taas daw tayo. Ang tarik ko. Ayun na. Woo! Wow. Ang tarik nito. Basa pa. Napotuyak National High School. Ay, eto na. Welcome to Mount Pulag Elementary School, Babalak, Basyoy, Kabayan, Benguet. So yun guys, ang elevation ng school na to ay 7,748 feet above sea level. Bye bye! Nagpalipad tayo ng drone dito. Grabe kaganda naman dito. Aakit pa tayo doon sa Forest Ranger ba kung tawagin nila yan? Sa taas pa. Makikita nyo magmumotor tayo sa gitna ng mga gulay. Gulay yan. Hello po! Hello. Eto, yan. Pwede palang magkape-kape dito. Siguro yung mga umaakyat dun sa Pulag, sa summit, diyan sila nag-homestay. Pinaka-transient. Tignan nyo naman yung background natin. Grabe no. Ayan ang mga gulay, bulaklak. Hindi ko akalaing makakapunta rin tayo dito. Pero hindi na dun sa summit, okay na tayo dito. Sa maaabot lang ng motor natin. Ayan o. Grabe. Grabe kaganda. Dito o. Tapos pataas pa to ng pataas. Matarik to guys. Buwelo. At mas malamig. Palamig na ng palamig. Ayun, nakakaakit pa yung four wheels dito. Ayan.
Yee! Ang pangunahin nilang kabuhayan daw dito ay pagtatanim ng gulay. Mas marami silang tanim na gulay. Ganda ng vibes, oh. Fine trees. Lamig. Nakadoble na tayo, t-shirt saka itong long sleeve na to. Pero wala tayong baon jacket. Bibili ako mamaya kasi pupunta tayo ng bibili tayo ng jacket kasi pupunta tayo ng Lake Tabeo. Yon, Mount Pulag National Park. Welcome Mount Pulag Protected Landscape, Babadak or Babalak Ranger Station, Mount Pulag National Park. So yun, check natin yung elevation natin dito. Ayon sa elevation natin dito, 2,440 meters above sea level. Ilang oras nyo nilakad, sir? 2 a.m. Pero kayo po, nakaabot po kayo sa summit? Wow. Ayun, galing sila sa summit, sila sir. So, tara, tignan pa natin kung saan pa tayo pwedeng umabot dito. Hanggang saan pa kaya pwede ang motor dito? Amoy kape. Harap sana magkape ng Barako. Eto, may homestay din dito, SMR Homestay. Sa mga gustong mag-hike sa Mount Pulag, ayan, marami palang homestay dito. Siguro, karamihan ng ginagawa nila, hello! Siguro, karamihan ng ginagawa nila ay dito na nagpapalipas ng gabi, tapos saka aakyat ng maaga. Ito na yung pinakadulong kalsada. Puntahan pa natin doon. Hanggang doon lang yung sementado, tapos rough road na. Check lang natin kung hanggang saan natin pwedeng motorin to. Okay, balik na muna kami, baka mamaya kasi bawal dun. May dumaan na motor. Dumiretso eh. So ayun guys, may nakausap kaming local dito. Pwede daw pumasok. Try lang natin kung hanggang saan yung pinakadulo na maaabot ng motor natin. Pero dito, sobrang sobrang rough road na. Pero kaya naman ang mga ganitong motor. Abutin pa natin kung hanggang saan kaya. Nagmumotor tayo sa pinakamataas na rough road. Buti na lang may nakasalubong tayong lokal na nakamotor din. Ayun, sinusundan natin para makita natin kung hanggang saan pa yung pinakadulo nito. Sige, eto na naman kami. Adventure time. Ha? Ang lamig nga eh. Tapos dalaway daan. Saan yung daan nila? Eto, may magmumotor. Saan kuya to? Ito pwede pa to? Garden? Dito kuya, ano to? Dito? Dyan pala talaga. Tara, ituloy natin ang adventure natin sa kalsada na pinakamataas na lubak-lubak na kalsada. Oh, ang ganda. Ayan o, tanaw natin sila lahat. Ayan o, grabe. Ayan o. Ayan daw, kaso hindi nga makikita. Sabi nila wala daw puno yung summit. Walang mga puno yung summit, oo. Rough road. Oh yeah. At malamig talaga dito guys. Ito kaya yung hina-hike nila. Dito muna sila dadaan, tapos may jump up siguro doon. Bignan natin. May kalsada pa eh. Kaya pwede pa tayo. Pagka wala ng kalsada, yun, sigurado hindi na tayo pwede doon. Imagine niyo guys, nagmumotor tayo sa mismong Mount Pulag. Isa sa pinaka malaking achievement namin ni FRJ4
na makatungtong at magmotor sa ganitong lugar. At imagine nyo, Mount Pulag to ha. At wala na kaming nakikita. So ayun guys, nandito na tayo sa pinaka-start ng trail ng papunta ng summit. Yung maglalakad na papunta sa summit, mag-hike. Nagpalipad tayo ng drone, kaya lang nakakatakot sa taas. Dito pa lang yung hangin, sabi niya wuuu, mga ganun eh. Kaya binaba ko na agad. Delikado, baka yung drone natin di na makauwi. Wala tayong gagamitin sa mga susunod pang adventure natin. Pero okay naman, may nakuha naman tayong mga footages at eto yon. Guys, mapapansin nyo yung isang puno dito malapit sa tinambayan namin. Yan o, ito yung area namin eh. Parang November 1 na. Tingnan nyo guys oh. May design na siya ng pang Halloween. Ayan o. Ano kaya to? Nag-yellow kaya siya? Nagpo-frost kaya siya nagiging ganyan? Oh. Ayan o. Parang pang Halloween. May design na siya ng pang November 1. Alright guys, G na kami. Let's go. Una ka par? Hindi na namin tinuloy-tuloy doon. Okay na kami dito. Nakakatakot kasi yung hangin. Yung feeling mo para itutulak ka. Kaya, ewan ba? Ang goal pa natin ngayong araw ay pupunta tayo ng Lake Tabeo. Doon tayo mag-overnight. Kahit wala tayong tent. Wala rin tayong jacket. Hindi, bili akong jacket dyan. Hello! Kaya nga eh, tanaw mo yung kabundukan na napakaganda. Ah, dito tanaw yung mga gulayan. Tanim na gulay. Ayan. Tignan nyo yung view guys oh. Yee! Puro carrots yun, ang tanim na yan oh. Alright guys, nakabalik na tayo dito sa pinakadulong semento. Pinakamataas na dulong semento. Yan, may kapihan dyan, mga tindahan. Wow, grabe oh. Ganda ng sinag ng araw sa kanya. Perfect view. Merong ulap sa taas. Ang ganda. Wow. Ang lakas sa tourism siguro na itong ano, Mount Pulag, no? Kasi ang daming turista na nagpupunta guys. Maraming van tour, parang van tour ganon. May organizer, tas dadalhin sila dito. Oh, ayun oh, joiners, tama pa. Joiners. Kaya nga eh. Nagbo-blue no. Wow. Ay grabe. Ako nga no. Baka yun yung ano, Ambuklao Dam. Yun oh, Ambuklao Dam yun. Oh, yun lang naman ang magiging ganyan dito eh. Grabe yung view guys oh. Oh.
May answer. Ah, ito, yung homestay. Ang laki ng homestay niya. Ang laki ng homestay niya. Paalis na tayo dito sa Mayan Store dito sa Mount Pulag. Bumili na rin tayo ng jacket kasi pupunta tayo ng Lake Tabeo, doon tayo mag-overnight. Sobrang lamig daw doon. Wala naman akong dalang jacket. Baka hindi tayo tumagal. Bumili na ako para sure. 3 o'clock ng hapon, pababa na kami ng Mount Pulag. Dediretso na tayo doon sa Lake Tabeo. Tapos bukas tuloy na ang ating adventure. Umulan dito kaya sumilong muna rin kami. Babay na sa pinakamataas na mababang paaralan. Kita niyo naman, no? Sobrang epic, no? Woo! Sobrang ganda ng lugar. Kalsada ang ganda din. At napakababait ng mga lokal. 2 hours ang magiging biyahe natin hanggang Lake Tabeo mula dito sa Mount Pulag. Ay, maambon-ambon na. Pababa na tayo. Wow, amazing view. Tingnan nyo naman, grabe. Tanaw pala dito yung ang Buklaw Dam. Daming carrots. Carrots yung mga tanim nila na yan, oh. Tapos ang ganda ng view dito. Grabe, tingnan nyo. Wow, tingnan nyo naman. Grabe. Oo, ganito nga din yung timbak. Parehas halo sila. Yun, oh. Ito yung kalsada, oh. Ayun yung ang Buklaw. Ayun, oh, dam. Tapos yun, oh. Tingnan nyo naman. Grabe. Alin, ito? Ito pala yung mountain back. Ito. Ay, ayun yung mga cross. Tapos ayun yung mga cross. Saka yung parang tower nila doon sa may kabayan. Ayun, oh. Timbak. Oo nga, no? Napuntahan na natin ang Mount Timbak at napuntahan na rin natin yung Mount Pulag. Yung isa na lang yung second highest. Yung second highest in Luzon. Oo. Di ko maalala yung pangalan kasi medyo mahirap bigkasin yun, Hello, Ate Josie ng Timbak, ng Mount Timbak, hello. Woo. Galing tayo dyan sa taas na yan, oh. Naalala ko na, guys, pangalawa sa pinakamataas, Mount Tabayok. Mount Pulag, number 1. Number 2, Mount Tabayok. Tapos pangatlo ay Mount Timbak. Lahat na ng matataas at matatarik na bundok ay napuntahan na natin dito. Matagal-tagal pa bago maubos namin ni PRJ por yung mga back road siguro. Tapos after nun, dadayo tayo ng Bicol. Bicol region. May papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Tingnan nyo yung kalsada na yan. Ayan, yung mula baba, pataas ng pataas. Hanggang dun yan sa Mount Timbak. Yan yung binaba namin dati nung nag-overnight kami sa Mount Timbak. Umamoy preno ko ah. Ayan, tapos hanggang doon makababa kami doon sa Kabayan. Ayan, oh, Kabayan. Okay, nakalabas na tayo. Welcome, Barangay Basyoy. Iba yung nilabasan natin, par. Okay, guys, balik tayo doon sa kabilang way. Ayan, dito naman tayo ngayon papunta sa Lake Tabeo. Dito galing sa taas. Ay, landslide. Oo, bago lang to. Bago lang. Ano na to? Ayan, Kabayan, Benguet, Adaway. Look at that view. Parang umuulan doon, no? Parang umuulan doon sa gawin doon, guys. Kung saan tayo pupunta. Umuulan na, guys. Umuulan na. Ayun.
Welcome to Kabayan Poblacion. Benguet. Nasa poblasyon na tayo, guys. Dito na tayo magpagas. Lunch, dinner, isang ano na lang. Oo, para hindi na tayo kakain. Doon ito. Kainan ba yan? O doon sa gawin doon. Pagas na rin tayo kasi bukas ng umaga, diretso na tayo sa Tinok, Ambagyo Road. Backdoor ulit yun eh. Puro rough road. Kaya dapat kumpleto na tayo. Nagpagas na tayo dito sa Kabayan proper. Ang nakonsumo natin mula dun sa Kayapa, Nueva Vizcaya hanggang dito, 219 pesos. Grabe. Sa dami ng napuntahan natin, naka 219 pesos lang tayong gas. Sulit na sulit tong si CRF natin, si Negro. Baka maghahanap kayo ng kainan, guys, pag napunta kayo dito. Ito yon sa second floor. Ayan, dyan tayo kakain. Sobrang gutom ko, nabawasan ko na bago ko pakita sa inyo eh. Chicken. Nandito kami sa Kabayan. Second floor, ayun yung mga motor natin oh. Kakakain muna. Tandaan, ayan oh. Shout out sa mga magigiting na dito, sa kinainan natin dito. Ano pangalan pala restaurant nyo? Badyon Restaurant po. Badyon Restaurant. O yun, shout out sa mga kanila. Ano ko sa vlog ko? Okay, tapos na tayong kumain dito sa Badjon's Restaurant. Tuloy na natin ang biyahe natin papunta ng Lake Tabeo. Buti na lang na tumigil yung ulan. Kahit pa paano, ambon-ambon na lang. So, mas madali nating mapupuntahan. Kasi madulas daw doon, lalo na umuulan. Let's go! Yun yung nakita natin kanina ng falls eh, no? Tingnan nyo guys, oh. Kung saan tayo galing kanina. Grabe, oh. Woo! Stig! Wow, akit ba tayo dun? Yun, oh. Ganda ng, ano ba tawag dito? Yung bundok na ganyan. Burol. Ganda ng Burol. Ang dinadaanan natin ngayon guys ay Bokong Kabayan Road. Ganda talaga ng Burol na to. Dadaanan pala natin. Welcome to Mount Pulag. Oh, Mount Pulag pa rin. Yung kaliwa, papunta ng Bugyas dito sa Balay. Ito yung papunta ngayon ng Lake Tabeo. Pero may nakalagay sa kanto, Mount Pulag. Ang tarik pala rito. Ang tarik pala dito. Ang taas, oh. Ayan na. Nakapote sila eh. Okay guys, nakakapote na tayo. Ilang kilometers na lang, nandun na dapat tayo eh. Kaya lang, umulan pa eh. Habang nagsusot tayo ng kapote, ayan ang view natin ah. Grabe oh. Yeah. Doon tayo pupunta. Doon oh. She didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all. But let me tell you what, that's just life putting you through the test. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a Grabe, ganda. Oh, nasisinagan ng araw, ang ganda.